Ito na yata ang isa sa mga pinaka-trending na bangayan ng dalawang kilalang influencer sa YouTube at patuloy pa ring sinusubaybayan ng maraming tao dito sa Pilipinas, ang awayang Makagago at Mangusin. Para doon sa hindi nakasubaybay, siguro nagtatanong, paano nagsimula ang away nila Makagago at Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kilala si Mark Jason Warnakulahewa o Makagago Wazapman o MG bilang isang content creator na kung saan ang kanyang mga contents ay reaction videos. Marami na siyang nagawang mga video ng mga kilalang mga tao kung saan nagkikreate lang siya ng awareness sa paraang pagbibigay ng facts at kanya itong gagawa ng reaksyon. Noong 22 June 2025, gumawa si Makagago ng content tungkol kay Norman Mangusin o FLM kung saan may title itong video na ito na Francis Leo Marcos, The Biggest Scum. Sa video na ito, pinakita ni MG na siya ay pinuri ni FLM sa pagpapatol niya sa Mayaman Challenge. Pero sa kabila nito, sinabi ni MG na nawala na ang tiwala at paniniwala nito kay FLM dahil sa mga reklamo kay Mangusin pati ang pag-claim ni Mangusin na isa siyang Marcos. Pero itinanggi naman ito ng dating First Lady Imelda Marcos. Kalaunan ay si PBBM at Amy Marcos. May kamag-anak na kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Dito din sa content na ito, ipinakita ni MG ang video ni Sian Gaza na ginamit lang umano si FLM ng isang malaking investment scam na front. At dahil pandemic na noon, naisip ng investment scammers na mahihirapan silang makakuha ng investor gayong pandemic na, walang pera ang mga tao. Kaya nagdesisyon sila na may palabasin na hindi kilalang tao out of nowhere na tutulong sa mga tao para mabilis itong pumutok sa social media. At dahil nasa bahay lang ang mga tao nung panahon ng pandemic, marami ang naka-online kaya puro mukha ni FLM ang makikita mo sa internet. Sabi pa ni Sian Gaza, the moment na makuha na ng FLM Syndicate ang tiwala ng masa, dito na sila magsisimulang kumuha ng mga donasyon sa mga tao, lalo na sa mga kababayan nating mga OFW. At gumana ang kanilang plano, milyon-milyon ang nakolekta nila sa mga tao. Pero naudlot ang humanitarian ni FLM nung siya ay nakulong dahil sa reklamo ng Optometric Association of the Philippines dahil sa pagpapamudmod niya ng mga libreng salamin na nag-violate sa Revised Optometry Law of 1995 na hindi otorisado ng Philippine Association of Optometry. At dahil dito, ito ang nagbukas ng marami pa palang kaso na nakasampa kay Norman Mangusin tulad ng human trafficking, violence against women and children at estafa. Nasundan ng isa pang content ni MG tungkol kay Mangusin noong July 14, 2025 na may pamagat na Francis Leo Marcos, The Biggest Royal Blood. Dito, pinakita ni MG ang pag-claim ni Mangusin na siya ay royal blood at ipinilit na siya ay anak ni Pacifico Edralin Marcos. Dito lumugas ang wiretap ng pag-uusap ni Norman at ang kanyang ina, na kung saan nagmumura ito sa kanyang ina at nagsabi pa na siya na daw ang magpapatumba sa kapatid niya. Dito din nilait ni FLM si Diwata dahil ito ang panahon na nag-trending siya at sinabihang pang-adik si Diwata. Nangako din si Mangusin na tatapatan niya si Diwata ng libreng pares sa Metro Manila na pangako lang naman at walang katotohanan. Dito din itinanggi ni PBBM na kamag-anak nila si Francis Leo Marcos. Dito din tinulakay ni MG ang fake wedding ni FLM at Mayu Murakami at ang kanyang mga gold bars.
Siya daw ay dating bumibili ng kilo-kilong ginto sa Arangke mula sa nagngangalang Bokbot Biliberan na kung susuriin sa internet, walang nagmamay-ari ng gantong pangalan. Makagago concluded that Norman Mangusin is mandarambong. Pagkatapos nito, hindi na ginawa ni MG ng content si FLM hanggang after 5 months, binalikan siya ni FLM. Noong October 3, 2025, sinabi ni FLM na duwag naman daw si MG. Oo, duwag yun. Hindi katulad niya na kapag daw may kinaiinisan siyang tao, ay pinupuntahan niya sa harap ng bahay ang kanyang kaaway. Katulad ko. Di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media, tapos ang layo-layo mo, tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka, kaya ang tapang-tapang mo. Ganon lang yun. Kung matapang ka, di di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan Kaya pinatulan ito ni MG at hinamon ito ng boxing match. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Sumagot naman si FLM sa YouTube channel. Kung nga yun, pakialam ko kay Gago, sampigahin ko pa yung lintik na yun. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Kung saan pinagmumumura ni FLM si MG dahil umano sa paninira nito sa kanya. Yang mga makagago, makagunggong na yan, alam mo, kung ano lang ang gusto niya sabihin para hanap buhay niya yan Oo, pero walang bearing yang, gunggong yang hinayupak na yan. Nagiging hanap buhay niya ang alam mo yon, yun ang hanap buhay niya. Hahanap siya ng tao sikat, hahanap siya ng tao ganito, titirahin niya, hoping na kakausapin siya, buha ka ng ina niya. Gayong nilabas lang ni MG ang facts tungkol kay FLM na available sa internet. Pero sa video na ito ni FLM, hindi niya sinagot ang hamon na boxing ni MG. Simula noon, nagpapalitan na sila ng contents laban sa isa't isa at hanggang ngayon, umabot pa sa demandahan dahil unang nagkaso si FLM noong hindi na niya kayang i-handle lahat ng pambabatiko sa kanya ng channel ni MG. Lalong lumakas ang mga ebidensya na inilalabas ni MG sa kanyang channel dahil naglapitan ang mga tao na may kinalaman at nagawan ng kabulastugan ni FLM at nagpa-interview ang mga ito sa kanya. Ayon kay MG, by January 2026, lalabas na ang warrant ni FLM at tuluyan nang makukulong. Sa labang ito, malakas ang laban ni MG dahil si FLM mismo ang naglalaglag sa sarili niya sa mga nilalabas niyang mga contents. Parang siya na mismo ang naggayat ng bawang at sibuyas na ipanggigisa niya sa sarili niya. Sa palagay niyo, sino ang mauunang makulong sa dalawa? I-comment niyo sa baba.